Ang lahat ng ito'y sinabi ng Diyos. Ako si Yahweh, ang inyong Diyos na naglabas sa iyo sa Ehipto at nagpalaya sa inyo mula sa pagkaalipin. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na inyong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa 3 at 4 na salinlahi. Ngunit ipinadarama ko ang aking pag-ibig sa libo-libong salinlahi ng mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga kautusan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kasama, mga kaibigan, mga magulang, avid listeners of this program, ito na naman ang kapatid ninyo, ang kapatid na Shelbert Dondoyano Sr. alias Veritas, sa palatuntunang pinamagatang ang liwanag sa pananampalatayang Katoliko. Araw ngayon ng linggo, iba na namang buwan, no? Sa buwan ng Hunyo na tayo ngayon, ika-2, no? Ika-2 sa buwan ng Hunyo 2013, mga kaibigan at mga kapatid. Okay, pinagdiriwang din natin ngayon ang isang malaking kapiestahan na tinatawag nating Corpus Christi. Kapistahan sa katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Nakasentro po ang ating pananampalataya sa katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa pamamagitan niyan, mga kaibigan at mga kapatid at mga magulang, tandaan natin, pinatay o namatay ang ating Panginoong Hesukristo ng dahil sa atin, no? Sa ating mga kasalanan. Ang ginamit niya na magawa ito ay siyempre ang kaniyang pagkatao, ang kaniyang katawan at dugo. It's a big offering, mga kaibigan, mga kapatid. Mahalaga po ang sinicelebrate o pinagdiriwang natin ngayon. Yung the Holy Eucharist, no? Kumbaga sa Ingles pa. Na tuwing linggo, hindi lang linggo, no? Dahil may mga simbahan, especially sa mga malalaking lugar, na may Holy Mass na araw-araw sa kanilang mga, no? Sa kanilang lugar, araw-araw may Holy Mass, no? Sa kanilang simbahan, especially sa araw ng linggo, no? Kagaya ngayon. Sa Holy Mass o sa Misa, no? Mga kaibigan at mga kapatid, nandiyan, no? Nakasentro ang ating pagsamba sa katawan at dugo ng ating Panginoon Hesukristo. Dahil nandyan sa Ebanghelyo, kung hindi natin makalimutan, iyon kasi ang instruction ng ating Panginoon Hesukristo sa Kapitulo 22 ng San Lucas, na gagawin daw, utos niya yan, no? Dahil, no, utos
No, utos ang binasa natin kanina, no? Ang Exodo Kapitulo 20. May sinasabing mga kautusan ng Diyos. Then dahil pinagdiriwang natin ngayon ang Corpus Christi, ang katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Okay. So, therefore, no, pinag-usapan natin ngayon. Although, ang nasa isip natin, ipatuloy natin ang tungkol sa mga imahe. Iyon ang binasa natin mga talata ng Biblia. Pero dahil pinagdiriwang natin ang Corpus Christi, kapistahan ng katawan at dugo ng ating Panginoon Jesucristo, so bigyan muna natin ng pansin ang mga salita, no, tungkol sa turo ng simbahan tungkol dito. Kung nagbasa kayo ng church history, no, nagbasa kayo ng church history, no, mga kaibigan at mga kapatid. By the way, no, sa hindi ko pa ituloy yan. Okay, nakalimutan kong sabihin, especially sa mga bagong tagapakinig natin. Oh, sumahimpapawid po tayo ngayon, no? As usual, sa RMN Dipolog, no? RMN Dipolog, DXDR 981 AM, no? Sa inyong Baga Radio. At makita at mapakinggan ng live, no, sa website ng RMN Dipolog, ang rmndipolog.weebly.com. By the way, no, last Sunday, hindi tayo nakapag-live program dahil nandun tayo sa lugar ng Dumaguete. Okay, at by the way, no, naging guest din tayo sa palatuntunan ng ating kaibigan na pare, no? Doon sa stasyon ng Catholic Station doon at sister station naman ng RMN dahil affiliated sa RMN Radio mo nationwide ang DYWC, no? Na pinamahalaan ng ating simbahan dahil isang Catholic station ang DYWC na ang manager nila ay isang pare at kaibigan natin at naging guest tayo sa programa niya na palatuntunang pinabagatang ang panaw sa pagtuo, no? Cebuano program. So hindi man tayo nakapag-live program dito sa ating palatuntunan, nakapa-replay lang tayo isang English program. Pero may nagawa naman tayo doon sa Dumaguete na katulad sa ating ginagawa dito sa ating palatuntunan. Dahil ang pinag-usapan doon sa palatuntunan na yon sa ating kaibigang pare ay tungkol naman sa pananampalataya at nakasentro din sa apologetics, yung pagsagot sa mga katanungan tungkol sa pananampalatayang Katoliko. Although, ang topiko doon na ating tinatalakay ay tungkol sa Holy Trinity. Dahil last Sunday, pinagdiriwang natin ang The Solemnity of the Blessed Trinity. So, yun ang topiko sa palatuntunan na dinalukhan natin doon. Kasama ang ating kaibigang pare na si Father Ramonito Maata, na kilala doon sa katawagang Father Ram, ang station manager doon sa Catholic Station doon at isang chaplain, no, sa St. Paul University, no, SPUD, no, ang paaralan na doon nag-aaral ang ating anak. Okay, no, mga kaibigan at mga kapatid, sa hindi pa ipagpatuloy natin ang tungkol sa mga imahe. Okay, pag-usapan natin muna ang tungkol sa katawan at dugo ng ating Panginoon Jesucristo. Dahil
Kung nag-aaral tayo ng church history, kung tingnan natin kung ano ang nakasentro sa mga pagsamba sa mga naunang Kristiyanos, ay ito po ay hindi sa pamamagitan ng yung tinatawag nilang parang nasa kabaret o yung parang nasa isang lugar lang tapos may isang speaker na magsasalita at mayroong mga sayawan, yung mga praising. Although hindi masama yan, no? Pero kung pag-usapan natin kung ano ang naging tradisyon o ano ang nakasentro sa mga pagsamba o pananampalataya sa mga naunang Kristiyanos, kahit tingnan natin ang Biblia ay nakasentro po sa tinatawag natin ngayon na banal na misa. Ang salita na mababasa sa Biblia natin yan ay yung the breaking of the bread, no? The breaking of the bread. Yung inutos ng ating Panginoong Jesucristo noon na gawin ninyo ito sa aking alaala. O may instruction po ang ating Panginoong Jesucristo na gawin nila yung banal na hapunan. Yung the breaking of the bread, yun ang utos ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya, kung tingnan natin ang banal na aklat, may ginagawa silang the breaking of the bread, na ngayon tinatawag nating Holy Eucharist o banal na misa. Ano ba ang nasa banal na misa? Ay yung ipakain ng ating Panginoong Jesucristo ang kaniyang katawan at dugo. Kaya sa ating turong Katoliko, ang banal na misa ay tinatawag nating pinakamataas na pagsamba natin sa Diyos. The highest form of worship ang banal na misa. Dahil sa panahong Kristiyano, nakasentro po tayo ang ating pananampalataya sa utos ng ating Panginoon Jesucristo na gawin ninyo ito. Gusto niyong babasahin natin ang mga talata ng Biblia na nagsasaad bilang patunay natin na hindi tayo nagsasabi ng galing lang sa ating sarili. Okay, antayin muna ninyo dahil hanapin pa natin. Okay, babasahin natin ang aklat ng San Lucas, Kabanata 22, mga talatang 14 hanggang 21. May paksa po dito, babasahin natin. Itinatag ang banal na hapunan ng Panginoon. Ito po ang tinatawag natin ngayon na banal na misa. By the way, sa hindi ko pa basahin ang mga talatang ito, mga kaibigan at mga kapatid, gusto ko munang ihayag sa inyo kung bakit ang simbahang Katoliko ay gagawa pa ng ibang mga terminologies, no? Gagawa pa ng ibang mga terminologies. Dahil baka isipin ninyo, bakit sabihin nila natin banal na hapunan? O yung the breaking of the bread, banal na hapunan. Huwag na lang tawaging banal na misa. Kagaya na yung sa iisang Diyos may tatlong persona, no? Ang Diyos ay nasa tatlong persona. Tinatawag itong ginawan ito ng terminology na Santissima Trinidad o Holy Trinity. Bakit gagawa pa ang simbahan ng mga terminologies? Bakit hindi na lang gamitin yung nasa mabasa sa loob ng Biblia? Mga kaibigan at mga kapatid, wala namang pagbabawal sa loob ng Biblia na bawal ang paggawa ng mga terminologies. No?
Dahil hindi naman masama, no? Halimbawa, yung unang mga salita na nila noon, yung Hebrew, Greek o Grego, hindi naman tayo pinagbawalan na isalin ito sa ibang salita. Gagawa tayo ng ibang mga translation. Pero, ginagawa natin yan, no? Itong Biblia na Hebrew, Greek, nag-translate tayo, no? Sinalin natin ang nasa original sa ibang lingwahe o ibang salita o ibang terminologies. Hindi naman masama. At saka, halimbawa, yung tinatawag nating polytheism. Ano ba yung polytheism? A belief of more than one God. Yung naniniwala tayo na ang Diyos ay marami. Tinatawag natin yan na polytheism. Ang polytheism ay hindi natin mababasa direktamente sa loob ng Biblia. Pero yan ang ginamit natin na salita sa pag-identify sa pagtuturo na yan, yung mga taong naniniwala na marami ang Diyos, tinatawag natin yan na polytheism. Sa Biblia, may mga taong nagpa-practice ng ganyan, kaya sila sinabihan ng Diyos na mali yun. Yung kinilala natin ng Diyos, yung yung pagkilala natin sa Diyos na marami ang Diyos, mali yun. Dahil ang turo sa Biblia, iisa lang ang Diyos. Yung tinatawag natin na monotheism. Tayo mga Kristiyano, naniniwala tayo na monotheism, no? Ang salitang monotheism ay hindi direktamente mababasa sa Biblia. Pero ang ibig sabihin sa salitang yan ay pinaniniwalaan na din. Anong ibig sabihin sa salitang monotheism? Paniniwala sa iisang Diyos. Yun ang turo sa Biblia. May isang Diyos lang. At ginawa natin ito ng termino o terminology. Monotheism. Naniniwala tayo sa monotheism kahit na ang salitang yan hindi mababasa sa loob ng Biblia. Naniniwala tayo dahil ang ibig sabihin sa salitang monotheism o ang essence sa salitang yan yung paniniwala na iisa lang ang Diyos. So, like the word Trinity, no? May mga Kristiyano ngayon na hindi Katoliko, naniniwala sila sa Santissima Trinidad. Hindi dahil sa salita, kundi sa essence. Dahil wala namang mababasa sa loob ng Biblia, Santissima Trinidad. Pero ang essence, yung tinutumbok o yung kung ano ang ibig sabihin, ay nasa Biblia. Yan ang ibig nating sabihin na hindi masama ang paggawa ng mga terminologies. At isa pa, yung baka nakalimutan ninyo, yung mababasa natin sa aklat ng Mateo, Kapitulo 18, versikulo 18, na ang tunay na simbahan ng Diyos, ang tunay na simbahan ng Diyos ay binigyan niya ng kapangyarihan sa pag-bind and loose. Yung sa Bisaya pa, yung idili at itugot. Ano ba yun sa Tagalog? Yung pagbabawal at saka yung kung ano ang gagawin. Kung ano ang gustong gagawin sa kanyang tunay na simbahan ay isanction niya ito sa langit. Payagan niya ito doon sa langit. Nakalimutan ba ninyo ang talatang yan? Mateo 18:18. Kung ano ang payagan at hindi payagan ng kanyang simbahan dito sa lupa,
ay payagan at hindi payagan niya doon sa langit. Mas mabuti siguro basahin muna natin, no? Bago natin basahin yung nasa aklat ng San Lucas. Okay, ito na mga kaibigan, mga kapatid. Sinabi niya ito sa kaniyang mga naunang mga ministro o sa kaniyang simbahan. Tandaan ninyo, no? Mateo Kapitulo 18, Mateo 18, versikulo 18. Tandaan ninyo, anumang ipagbawal ninyo dito sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang pahintulutan ninyo dito sa lupa ay pahihintulutan sa langit. So ito ang kapangyarihan ng simbahan. Kaya ang ating simbahan ay may mga batas na ginagawa, yung tinatawag natin ngayon na canon law, ecclesiastical laws. Bakit ginawa ng simbahan yan? Dahil binigyan siya ng kapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo na magawa niya yan. So kung ang simbahan ay gagawa ng mga terminologies, mga batas, anong sabi dito sa talatang binasa natin? Pahintulutan ito ng ating Panginoon doon sa langit, no? Aking uulitin. Mateo 18, versikulo 18. Tandaan ninyo, anumang ipagbawal ninyo dito sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang pahintulutan ninyo dito sa lupa, pahintulutan sa langit. Kaya nga mga kaibigan, mga kapatid, advice ko sa inyo, suriin muna natin ang ating iglesia o ang relihiyon na inaaniba natin, kung ito ba ang totoong natatag ng ating Panginoong Jesucristo noong unang siglo. Dahil kung hindi natin suriin, baka magkamali tayo na ang inaaniba natin ay hindi pala ito ang tunay na natatag ng ating Panginoon Jesucristo. Dahil kapag ito, no, kagaya sa aking paniniwala na ang simbahang Katoliko ang tunay na natatag ng ating Panginoong Jesucristo, kaya nga hindi ako nagdududa sa Kanya. Kung may mga batas man ang simbahang Katoliko na hindi mababasa sa loob ng Biblia, tinupad ko dahil iyon ang sabi ng Biblia, na ang tunay na simbahan niya ay may kapangyarihan sa paggawa ng mga bagay-bagay kung ano ang gusto niya. Pero may kaibigan akong hindi Katoliko na nagsasabi sa akin na, hindi po ako maniniwala sa ganyan, kapatid na Veritas. Sabi ko sa kanya, bakit hindi ka naniniwala? Dahil, sabi niya, halimbawa, kung ang simbahang Katolika ay magsasabi na magnanakaw na tayo ngayon dahil papayag ang Diyos sa langit, dahil kung sabi niya kung ano ang ipagbawal sa kanyang simbahan at pahintulutan, ipagbawal at pahintulutan doon din sa langit. So, ganun ba, kapatid na Veritas? Kung ang simbahan ay magsasabi ng ganyan, magnakaw na tayo ngayon, illegal na natin ang corruption, gawin natin ang corruption at saka magnanakaw na tayo. Well, no, strictly speaking, kung ibase natin sa sinabi ng ating Panginoon Jesucristo na kung ano ang ipagbawal at pahintulutan ng kanyang simbahan dito sa lupa, ay ganon din ang gagawin niya doon sa langit. So, ang sagot ko ay, yes,
Kung sabihin ng simbahan na magnakaw tayo at mangungurap tayo, gagawin natin yon kung ibase natin sa sinabi ng ating Panginoon Jesucristo. Pero ang tanong, noong unang siglo pa, the first century hanggang ngayon, ang simbahang Katoliko ay nagtuturo ba ng ganyan? Binago ba? Binago ba ng simbahang Katoliko ang utos ng the Ten Commandments o 10 utos ng Diyos tungkol sa pagnanakaw? Na sabi niya, huwag kayong magnakaw, thou shalt not steal. At saka yung sabi niya, huwag kayong papatay. Binago ba yan ng simbahan? Pero kung ibase natin sa sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, kung ganyan ang ituro ng simbahan, talagang gawin natin. Paniwalaan natin kung ganyan ang ituro niya. Pero in reality, mga kaibigan, mga kapatid, hindi naman ginawa ng simbahan yan. Dahil alam naman ng simbahan na hindi yan tama. At wala namang turo ang simbahang Katoliko. Sinabi ko sa kanya, yung nagsasabi sa akin, sinabi ko niya, kapatid, natandaan ko at tinanong ko siya, tinanong din ko siya. Tinanong din ko siya, mga kaibigan, mga kapatid. Sabi ko sa kanya, sa tanong ko, bakit kaibigan? May aral ba o nandyan ba sa history o may libro ba? May isang balita ba na nagsasabi sa atin na ang simbahang Katoliko ay nagsasabi na ngayon o nagtuturo na ngayon na okay lang ang pagnanakaw at yung pangungurap at saka yung papatay tayo ng tao? Wala naman. Kung meron mang pinagbawal ang simbahang Katoliko, kung meron mang pinahintulutan ang simbahang Katoliko sa opisyal niyang nagawain na ito, hindi naman masasama. Hindi naman masasama. Kagaya na yung sa canon law ngayon na especially sa ating Western Church, sa Latin Church, kagaya sa Pilipinas, simbahang Katoliko dito sa Pilipinas, yung mga pari natin ay rine-require sa yung tinatawag nating vow of celibacy, yung hindi mag-aasawa, na ang rason ay for the kingdom of God. Ginawa yung batas. Requirement na yan sa yung gustong papasok sa seminaryo. So, dahil ang simbahan ay binigyan niya ng kapangyarihan na kung ano ang ipagbawal niya at pahintulutan, ipagbawal at pahintulutan din niya doon sa langit. At binasi naman yan sa turo ng ating Panginoong Jesucristo tungkol sa disiplina na mababasa natin sa Mateo 19, versikulo 12. Na merong mga tao ang hindi mag-aasawa na ang dahilan ay for the kingdom of God, para sa kaharian ng Panginoon o Panginoong Diyos, mga kaibigan, mga kapatid. So kaya, yun, ginawa yung canon law ng simbahan, kaya ang ating mga pare dito sa ating lugar at ibang lugar naman hindi nag-aasawa. Dahil nasa Biblia yan. At baka sabihin ninyo na, meron namang aral ang demonyo na ganyan, hindi pag-aasawa. Iba yon. Dalawa kasing klase ang hindi pag-aasawa. Una, yung turo o aral ng demonyo, ano ba ang dahilan sa pagbabawal ng pag-aasawa sa aral ng demonyo? Pinagbawal ang pag-aasawa sa aral ng demonyo dahil hindi po ito mabuti. Masama po daw ang pag-aasawa. At lahat, hindi lang mga pare, mga lalaki at babae ay pinagbawalan sa pag-aasawa. Yun ang aral ng demonyo. Pero hindi ganun ang aral ng Katoliko tungkol sa hindi pag-aasawa. Dahil hindi naman lahat ang pinagbawalan.
Hindi naman pinagbawalan ang mga babae. Maliban kung gusto nilang hindi sila mag-asawa, yung mga madre natin. Kahit na mga pare, may mga paring married naman, especially yung mga Eastern priest, no? Sa simbahang Katoliko, at yung mga Anglican priest na na-convince o na-converted sa pagkakatoliko. At binigyan sila ng patnugot sa ating simbahan, no? Sa Vatican, na okay lang na married ang mga yon, yung mga pare na yon, at pare din sila sa Katoliko na yon, na hindi nila iniwan ang kanilang mga asawa. In short, sa loob ng simbahang Katoliko, hindi lahat hindi nag-asawa. Merong may asawa. Dahil hindi po para sa lahat, no, ang disiplina na yon, mga kaibigan at mga kapatid. So, dalawang uri yan. May hindi pag-aasawa na aral ng demonyo, at meron ding hindi pag-aasawa na aral ng Panginoong Jesucristo tungkol sa disiplina. Hindi po doktrina, ha? Dahil iba po kasi ang doktrina at disiplina. Yung hindi pag-aasawa ng mga pare, disiplina yon, hindi yon doktrina. Pwede rin yon baguhin sa simbahan dahil may karapatan siya. For example, kung mag-council, no, mag-meeting ang mga obispo natin, at ideklara nila, mag-decide sila na hindi na i-implement yung vow of celibacy sa ilang mga lugar sa Katoliko, no? Mga kaibigan, mga kapatid, pwede yan. Pero nakita kasi ng magisterium natin, yung mga pare natin, mga obispo, universally, no, in consensus, no, na ang hindi pag-aasawa sa pare ay mas mabuti yan, no? Dahil yun ang sinabi ni sinabi ni Apostol Pablo sa aklat ng Korinto, no? Babasahin natin. Okay, babasahin muna natin ang talatang ito dahil importante ito, dahil apologetics po ang ating palatuntunan. Okay, nahanap na natin sa aklat na sinulat ni Apostol Pablo, na mababasa natin sa unang Korinto kapitulo 7, mga kaibigan at mga kapatid. Okay, no? Magandang mga talata ito. Dahil nandito, no, ang patunay natin, no, na hindi po aral ng demonyo, no, yung hindi pag-aasawa ng mga pare. No. Tandaan natin yan, ha, sa hindi ko pabasahin. Dalawang klase ang hindi pag-aasawa. Una, yung aral ng demonyo. Pero may hindi pag-aasawa na hindi aral ng demonyo. Bakit priority ng simbahang Katoliko na hindi paaasawahin ang mga pare, no? Bakit priority ng simbahang Katoliko na ginawang batas yan? Nandyan yan sa canon law. Pero hindi po natin sinabi dito, na kung pag-usapan natin ang lahat ng mga paring Katoliko wala bang asawa, mali po kayo kung yon ang nasa isip ninyo. Dahil kung magsuri kayo, alamin ninyo lahat ng mga paring Katoliko, no? Kabilang na yung mga pare na mga galing sa mga ibang religion, yung na naging paring Katoliko ngayon, yung mga Anglican priest na naging Catholic priest. Alamin ninyo, may mga paring
married na binigyan sila ng patnugot ng ating mga church leaders natin sa Vatican. Okay, basahin natin ang sinabi ni Apostol Pablo dito sa unang Korinto Kapitulo 7, versikulo, ano ba yun? Unang Korinto Kapitulo 7, versikulo 36 hanggang 38. Kung inaakala ng isang lalaki na nagkaroon siya ng masidhing pagnanasa sa kanyang katipan, at dahil dito ay kailangang pakasal sila, magpakasal sila, pakasal na sila, ito ay hindi kasalanan. Tama naman. Okay. At kung ipinasya niyang huwag pakasalan ng kanyang kasintahan at hindi naman siya napipilitan lamang at siya ay may lubusang pagpipigil sa sarili, mabuti ang ganitong kapasyahan. Sabi nila, Veritas, meron namang pare na nagbabago ang isip. Gusto ng mag-aasawa, bakit hindi pa aasawahin? Iba po ang kaso sa ating mga pare. Dahil yung mga pare natin ngayon, nang naordinahan na sila, kasama na sa ordination nila ang kanilang pagpili na hindi sila mag-aasawa. May promise na sila. Kung may promise ka, dapat tuparin mo. Pero nauunawaan naman yan ng ating simbahang Katoliko kung magbago ang isip. Pero kailangang manghingi ng patnugot, no? Patnugot. At hintayin kung ano ang desisyon ng kataas-taasan. Yung final authority, yung magisterium, mga kaibigan at mga kapatid. Sabi dito, no? Kaya nga, mabuti ang magpasyang pakasalan ng kanyang kasintahan, no? Dito sa versikulo 38. So, baka sabihin ninyo na mabuti ang pag-asawa. Hindi naman natin sinabi na hindi mabuti. Sa aral ng Katoliko, ang pag-aasawa ay sakramento. So, yun ang patunay na hindi nagtuturo ang ating simbahang Katoliko ng turo ng demonyo. Dahil sa turo ng demonyo, tungkol sa hindi pag-aasawa, pinagbawal ang pag-aasawa dahil masama po ito. Pero hindi ganyan ang turo ng Katoliko. Isang sakramento po ang pag-aasawa. So hindi aral ng demonyo ang turong Katoliko tungkol sa hindi pag-aasawa. Sinabi dito, kaya nga mabuti ang magpasyang pakasalan ng kanyang kasintahan. Ngunit mas mabuti ang hindi mag-asawa. So, ano bang makuha natin dito? Mabuti daw ang pag-asawa. Ngunit, mas mabuti ang hindi mag-asawa, no? Kung gusto kang maglingkod sa Panginoon. Bakit nasabi ito ni Apostol Pablo? Dahil nakita kasi niya ang isang tao kapag maglingkod sa Diyos, diyan sa simbahan, divided po kasi ang kanyang isip. Dahil kailangan siyang mag-serve sa kanyang pamilya. Dahil obligasyon niya na alagaan din ang kanyang pamilya, no? Na personal. Kanyang asawa at mga anak. At alagad pa siya ng simbahan. Isa siyang pare. So divided ang kanyang iisipin, mga kaibigan, mga kapatid. So, sabi ni Apostol Pablo na kung ganyan, mas mabuti ang hindi pag-aasawa kung maglingkod ka sa Diyos. Pero hindi naman nangangahulugan na hindi ka makapagsilbi sa Diyos kung may asawa ka, no? Hindi naman, no? Pero hindi natin pwedeng baguhin, no? Ang mga authorities lang ang makabago niyan dahil sinama na yan sa canon law natin ang vow of celibacy sa mga pare ngayon.
na kung ano ang ipagbawal at ipahintulot sa kaniyang mga lideres ng simbahan, ganun din ang pag-intindi niya doon sa langit, mga kaibigan at mga kapatid. So, pero sabi nila, naalala ko yung nakausap ko sa plaza, may talata daw ng Biblia, sa unang Timoteo 3:2 ba yun, kung hindi ko nakalimutan, na ang isang obispo daw ay yung leader ng simbahan ay kailangang may isang asawa. Natandaan ko. Mabuti natandaan natin dahil gusto nating sagutin din dito. Dahil alam kong may mga nakikinig ngayon na ganito din ang nasa isip nila. Sabi nila na hindi naman daw masama yung hindi pag-aasawa kung nagsilbi ka sa Panginoon. Pero ang kaibahan lang daw sa simbahang Katoliko at sa yung nasa Biblia, nasa Biblia optional. Pero ang nasa Katoliko ngayon ay hindi optional. Ni-require ang mga pari ngayon na hindi mag-asawa. At saka yung sa unang Timoteo 3:2, ang obispo daw ay kailangang may iisang asawa. Ano ba ang ating paliwanag dyan, mga kaibigan, mga kapatid? Noon kasi sa the first century, ang simbahang Katoliko, dahil naniniwala tayo na itong Katoliko ang tunay na simbahan, noong unang siglo at even ikalawang siglo at even ikatlo, the third century, yung hindi pag-asawa, optional. Kaya may mga pari noon na may asawa. Meron pang mga Santo Papa, no? Meron pang mga popes natin na may asawa. Kung hindi ko nakalimutan, mga 20 ba yun to 30 popes pa, no? Ang may asawa, kung hindi ko nakalimutan. Dahil noon, sa unang siglo, optional ang vow of celibacy nila noon. Kaya may pare na may asawa, meron ring hindi. Even ngayon, dahil sa batas ng simbahang Katoliko, case-to-case basis, especially yung mga protestante na na-convert sa pagkakatoliko, kung magpasya ang Vatican na okay lang sila na magpare na Katoliko sila, okay, walang problema yon. Pero kung isa kang Pilipino, for example, tapos papasok ka sa seminaryo dito sa Pilipinas na may requirement na celibacy, ay talagang tanggapin mo yon. Kung gusto kang mag-asawa, huwag ka na lang papasok sa seminaryo dito. O kung gusto mo na magpare ka, na married ka, doon ka mag-apply, doon ka papasok sa ibang lugar na ang mga pare nila, okay lang na mag-asawa. O yung mga Eastern churches na Katoliko doon. Case-to-case basis yan, mga kaibigan at mga kapatid. Noon kasi, yung sinabi ni Apostol Pablo kay Timothy, unang Timoteo 3:2 pa yun, kung hindi ko nakalimutan, na ang obispo kailangang may iisang asawa. Ang ibig sabihin doon na kung ang obispo noon mag-aasawa, kailangan iisa lang, hindi po dalawa, hindi po tatlo. Noon kasi yun, hindi po kasi inisip ng maayos. At yung sa hermeneutics po kasi, isipin muna natin kung yung sinabi na yon para sa anong panahon yon. Dahil hindi po lahat ng mga instruction noon ay talagang tuparin natin ngayon. Halimbawa, yung sa Old Testament, may utos na papatay ka ng hayop kung magkasala ka. Utos yan noon. Pero sa panahon Kristiyano, hindi na. Yung panahon kasi na sinabi ni Apostol Pablo kay Timothy na ang obispo kailangang iisa lang ang asawa. Tama naman dahil sa panahon nila, ang hindi pag-asawa o vow of celibacy ay optional. So, kapag ang obispo ay mag-asawa, kailangang isa lang. Pero hindi ibig sabihin na kailangang mag-asawa. Na kung hindi mag-asawa ay kasalanan na, hindi ganon. Dahil kung intindihin natin na
Pag sinabi ni Apostol Pablo na ang obispo kailangang may iisang asawa, intindihin natin na kailangan ang obispo natin ay may asawa. So, sino ngayon ang matamaan sa utos na yan kung ganyan ang ating pag-intindi? Matamaan ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil leader ng simbahan, labaw na leader ng simbahan ng ating Panginoong Jesucristo, pero hindi siya nag-aasawa. Si Apostol Pablo, isa ding pilar ng ating simbahan. No. Bakit hindi siya nag-aasawa? So kung intindihin natin ang sinabi niya ni Apostol Pablo na ang isang obispo kailangang may asawang isa, na kailangan siyang mag-asawa, so anong mangyayari ngayon? Hindi niya tinupad ang sinabi niya kay Timote na kailangang may iisang asawa ang isang obispo. Obispo po, kung intindihin natin yung posisyon ni Apostol Pablo. So yung sinabi ni Apostol Pablo kay Timothy na ang obispo kailangang iisa lang ang asawa, noon yon. Ibig sabihin, sinabihin niya ang mga lideres nila noon, kung obispo ka, kung gusto kang mag-asawa, iisa lang. Pero ngayon, may vow of celibacy, requirement yan sa loob ng ating seminary, kailangang tuparin natin yan. Hindi naman tayo, yung sabi nila, hindi daw pinagpili ang mga seminarista natin, pinapili. Mali yun. Dahil, halimbawa, ikaw, gusto kang magpare, papasok ka sa seminaryo. Alam mo naman na ngayon, may vow of celibacy na. Diyan, no? Sa yung mga gustong magpare. So, alam mo na kung papasok ka sa seminaryo, isa sa requirement ay yung vow of celibacy. So, kung hindi mo kaya ang celibacy, huwag ka na lang magpare. Huwag ka na lang papasok dyan dahil requirement yan. At pahintulutan naman ang simbahan kung gagawa siya ng batas. Diba? Yung binasa natin sa Mateo 18:18. Na ang simbahan ay pwede siyang gagawa ng mga batas. Pero yung sinabi nila, pinilit ba ang mga seminarista natin na hindi mag-asawa? Hindi sila pinilit to. Hindi sila pinilit dahil alam nila na ang seminaryo natin ngayon, requirement na ang hindi pag-aasawa para makapokus yan sa simbahan. Hindi divided ang kanilang isip. So, halimbawa ikaw, hindi mo kayang hindi ka mag-asawa. Huwag ka na lang magpare. Huwag ka na lang papasok sa seminaryo at hindi naman ibig sabihin hindi ka makalingkod ng Diyos sa ibang paraan. Kagaya ako, mga kaibigan at mga kapatid, hindi ako pare. Hindi ako ordained priest. Hindi ako pare, pero nagsilbi ako sa Panginoon bilang isang lay, no? Catholic Faith Apologist. So, yung sinabi nila, pinilit daw ang mga seminarista. Hindi pinilit dahil yung mga seminarista po natin, yung sa hindi pa sila ordinahan, kung hindi ako nagkakamali, kung natandaan ko, sa malapit na sila ordinahan, ipalabas pa sila sa seminaryo, di ba? Binigyan sila halimbawa 2 years o 1 year sa labas para bigyan sila ng panahon na makapag-isip ng mabuti. Kung kaya ba nila ang vow of celibacy. Kung hindi nila kaya, huwag nilang ituloy na magpare sila. So huwag silang magpa-ordina. Meron naman kung mga nalalaman na meron namang mga seminarista na hindi tinuloy nila ang kanilang pagkapare at nag-asawa sila. So, yung sinabi nilang pinilit yung mga seminarista, mali yun. Kahit na yung mga pare na sila, na ordinahan na sila, na isa sa kanilang vow yung hindi mag-asawa, binago nila. Nag-asawa na sila ngayon, di ba? At still Catholic sila, pero kailangan may disciplinary action kasi may vow kasi, may promise kasi na giniba nila. Ito ang turo ng simbahang Katoliko. Kung pare ka,
kasama na yon sa ordination mo, yung nagpa-promise ka na hindi ka mag-asawa, pero binago mo. Sino ngayon ang may kasalanan? Ang iyong sarili. Nagpa-promise ka kasi. Kaya nga binigyan ka ng panahon na pinauwi ka ng ilang taon ba para makapag-isip. O kaya mo bang hindi mag-asawa? Sabi mo kaya ka nagpa-ordina ka. So tapos sisihin mo ang simbahang Katoliko kung nagbago ang damdamin at isip mo. Hindi yun yung sisihin natin ang simbahang Katoliko. Katulad sa kasalan, yung mag-asawa, hindi po pwedeng baguhin natin kung ano ang promise natin diyan sa kasalan. Yung sinabi ng pare, okay, Dodong, payag ka bang makasama mo ang inyong asawa sa habang buhay? Sabi mo, payag. Tapos yung nagsasama na kayo, pwede mo bang baguhin yon? Puntahan mo yung pare na nagkasal sa inyo na, Dre, hindi yun. Hindi yun totoo yung sinabi ko na yung tinanong mo na payag ka bang sasamahan ng inyong asawa habang buhay? Sabi mo, yung sinabi ko, hindi yun totoo. Pader. Hindi yan, hindi ganyan. So, mga kaibigan, mga kapatid, no? Medyo humaba ang pag-discuss natin tungkol sa celibacy, no? Hindi po natin maiwasan kasi dahil nasimula na natin. Hindi naman ito siguro unrelated, no? Related po ito sa diniscuss natin dahil sa misa kasi may pare kasi. Baka nasa isip ninyo yung mga pare hindi nag-aasawa, mali po yun. Kaya na diniscuss natin dahil sa misa kasama na ang pare diyan. At yan ang napunta sa isip natin, kaya diniscuss natin, pinag-usapan natin, mga kaibigan, mga kapatid. So yung tungkol sa katawan at dugo ng ating Panginoon Jesucristo, basahin ko na lang ang mga bersikulo at hindi na lang natin pahabain ang ating eksplanasyon dahil self-explanatory na naman po ito, mga kaibigan at mga kapatid. Okay, may nagsasabi siguro diyan ngayon na bakit Tagalog po ang ating palatuntunan na isa po tayong Bisaya. Okay, alang sa mga hindi pa nakaalam o yung mga bagong listeners natin, binago natin ang lingwahe sa ating palatuntunan dahil ginawa nating national program ang ating palatuntunan dahil i-upload po natin ito sa internet. So, ang mangyayari, ang makaintindi, yung makasalita lang ng Bisaya. Yung mga Pilipino na kapatid natin ng mga Tagalog ay hindi makaintindi, no? Kung hindi nila alam ang Bisaya. O kung Bisaya ang ating palatuntunan. Pero yung mga Bisaya, dahil nasa eskwelahan ang Pilipino, makaintindi sila ng Tagalog. So pinili natin na gawing national program na ang ating palatuntunan dahil i-upload po natin ito sa internet para makaunawa po ang lahat ng mga Pilipino kung makinig sila sa ating palatuntunan na nakadocument dyan sa YouTube at saka sa website natin. Kahit na nahihirapan po tayo, sabi pa ng iba, matigas ang pagtatagalog mo, Veritas. Yes! Matigas talaga ang pagtatagalog ko dahil hindi ako talaga Tagalog. Bisaya po ako. Pero ipagdasal nyo si Veritas na maging bihasa siya sa Tagalog, parang hindi na matigasan kayo sa kanyang pagtatagalog. Okay, babasahin natin, no, mga kaibigan o mga kapatid, ang Lucas Kapitulo
22 versikulo 14 hanggang 23. Ito po, dito natin mababasa ang instruction ng ating Panginoon Jesucristo bakit na may banal na misa tayo ngayon, no? Na banal na misa ang tawag natin, banal na hapunan ang mabasa natin sa Biblia. Kung bakit naggawa tayo ng ibang terminology dahil hindi po masama at saka pinahintulutan ang tunay na simbahan na gawin ito, mga kaibigan at mga kapatid. Okay, Lucas Kapitulo 22, versikulo 14 hanggang 23, mga kaibigan. Nang sumapit na ang oras, dumulog si Jesus sa hapag kasama ang kanyang mga apostol. Sinabi niya sa kanila, "Nagagalak ako na makasama kayo sa hapunang ito bago ako maghirap. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako muling kakain ito hanggang sa ito'y maganap sa kaharian ng Diyos." Dumampot siya ng isang kopa at matapos magpasalamat sa Diyos ay ibinigay iyon sa kanila at nagsabi, "Kunin ninyo ito at paghati-hatian. Sinasabi ko sa inyo, mula ngayon hindi na ako iinom nitong katas ng ubas hanggat hindi dumarating ang kaharian ng Diyos." Dumampot din siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay kaniyang pinaghati-hati iyon at ibinigay sa kanila. Sabi niya, "Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." No, tandaan ninyong utos na ito, mga kaibigan at mga kapatid. Sabi ng Panginoon, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Gayon din naman, dinadampot niya ang kopa pagkatapos maghapunan at sinabi, "Ang kopang ito ang bagong tipan ng Diyos na ipinagtibay ng aking dugo. Ang aking dugo ay mabubuhos alang-alang sa inyo. Ngunit kasalo ko rito ang magtaksil sa akin. Papanaw ang anak ng tao ayon sa itinakda ng Diyos. Ngunit kilabot ang daranasin ng taong magkakanulo sa kanya." At sila'y nagtanungan kung sino sa kanila ang gagawa ng ganon. So itong banal na hapunan, mga kaibigan, mga kapatid, na tinawag nating banal na misa ngayon ay utos ng ating Panginoong Jesucristo. Wala na po tayong oras. Meron pa sanang gusto akong talakayin tungkol sa paksa na ito, mga kaibigan at kapatid, pero wala na pong tayong oras. Maybe sa susunod natin palatuntunan, kung papayag pa rin ng Panginoon, pag-usapan natin. Okay, no, mga kaibigan at mga kapatid, dahil wala na po tayong oras, sa pangalan ng ating mahal na ina at mga anghel, mga banal doon sa langit, ito po ang kapatid ninyo sa palatuntunang ang liwanag sa pananampalatayang Katoliko, ang kapatid na Shelbert Dondoyano Sr. Alas Veritas, kasama na ang ating mga kaibigan sa technical side, kapatid na Danny Luod at Taxi Lumba, hanggang sa susunod po na palatuntunan natin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide. Now reaching Filipinos all over the land, all over the world. RMN live audio and video streaming now on www.rmnnews.com. To watch and listen to DXD